Saan na naman napunta today? Sabihin mo kung saan. For today's vlog, pupunta tayo sa Oshima Island. Another chill travel day with me. Kasi gusto mo akong kasama. Sige na nga. Ang Oshima Island ay located sa Fukuoka, Japan. At kilala ito sa kanyang peaceful atmosphere. Spell atmosphere. Tara na. In-invite lang ako bigla ng co-teacher ko kasi Golden Week. So, 3 araw na walang pasok. I said yes kasi ngayon lang ako makakasakay sa yate. Nakaka-excite naman. Late na nung nalaman kong walang wifi sa island. Hala, lagot. Kaya nag-away pa kami ng very light ng jowaers ko. Na wifi ko na ngayon. So, ibig sabihin, hindi kami naghiwalay dahil doon. Eh di wow. Ayan, at nakasakay na kami sa yate. Kasama din pala namin yung best friend ng co-teacher ko. Ewan ko ba, ba't hindi sila nagkatuluyan? Wala pa kilamera. Single sila parehas. Ibang level yung closeness nila kasi high school pa lang magkaibigan na sila. Siguro, may mga tao talaga na dumarating sa buhay natin na hindi kailangan maging more than friends para maging special. Hindi naman importanteng may romantic angle para maging meaningful ang connection tulad ng meron sa kanilang dalawa. Sige na nga. Tignan nyo, ang busy nila. Wala akong amba. Wala akong maitulong kasi hindi ako marunong. Baka kung ano pang mangyari pag nangialam ako. Mag-enjoy naman akong panoorin sila. Ang kalmado ng dagat, nakikisama siya. Dapat na oras pa yung biyahe. Sana mag-stay lang siya na kalmado. At ito na nga yung ambag ko. Hala siya. There's a different kind of peace dito sa dagat. Yung tipong hindi mo madalas maranasan sa araw-araw. Nakaupo ka lang sa edge ng yate habang pinapanood ang alon ng tubig. Habang pinapanood ko yung alon, napansin ko kung paano sila paulit-ulit na dumarating, umaalis, tapos pabalik ulit. They just flow over and over again. O diba, ang dami naming pictures. Di na kami nagsawa. Kaya nga. Syempre, taking pictures is a way para i-freeze yung moment. Sige na nga. Alam naman natin, nalilipas ang araw na to. Actually, ito din yung first and last time na makakasalumuha ko si Nobu-san. Kaya bago ang sayonara, enjoy the moment lang. Hindi ko sure kung ilang oras na ang lumipas, basta ang alam ko lang, ang dami na naming na-capture. In a world where everything moves so fast, pictures become little pauses we can go back to. Totoo yan. Habang patuloy ang alon ng dagat, kumain na din kami ng mga baon naming pagkain. Namili muna kami ng mga makakain at inumin bago kami lumayag kasi panigurado magkugutom talaga kami. Magkagabi na nung nakarating kami sa island. Saktong-sakto for dinner. Pagkain, ang sarap ng mga inihain nilang pagkain. Kaya ayan, simot. Gumawa din kami ng traditional rice ball. Nilagyan lang namin yan ng konting asin. Pagkatapos ay binilog-bilog. Parang pagbilog-bilog niya sa feelings mo. Joke lang. Cling wrap yung ginamit namin para sa pagbilog-bilog. Babaunin kasi namin yung rice balls pag uuwi na kami. Mahaba-habang biyahe na naman kasi makakatakot pa naman magutom. Totoo yan. Dito nga pala kami nag-stay. Kung tatanungin ako kung paano ko i-describe yung bahay, isipin mo na lang yung kanta ni Jenny. Zen. Totoo. Zen vibes lang talaga siya. Zen is that feeling na wala kang iniisip na problema kahit saglit. It's just about learning how to breathe, slow down, at i-appreciate yung mga maliliit na bagay. Finding peace in the little things. Ang cute ng mag-bestie. Para silang bumalik sa pagkabata. Baguhin man tayo ng oras, tumatanda. Oo nga. Pero magkaibigan pa din. May kanya-kanya ng mundo, priorities, at responsibilities. Iba na yung buhay, yung schedules. Minsan, hindi na kayo araw-araw nag-uusap. Pero kahit na ganun, magkaibigan pa din. Ito ang tinatawag na Tamizuya. Yes, part siya ng purification ritual bago ka pumasok sa isang sacred space. Pinoy ako so hindi ko siya fully gets. Pero I respect the place and the culture. Oo yan. Una, kukuha ka lang ng ladle na pangkuha ng tubig. Tapos, hugasan ang left hand at ang right hand. Pero dito, hinugasan namin yung stone na nabili namin. Minsan, pati bibig hinuhugasan. Awkward siya sa una kasi hindi ko talaga alam kung anong gagawin. And that's okay. Sige nga.
Gumalagala pa kami sa Oshima Island. Madaming magagandang lugar dito. Kung gusto mo ng tahimik, spiritual, at nature, this place is perfect for you. Sige na nga. Yung hangin malinis, tapos yung paligid hindi crowded. At habang gumagala ka, mapapaisip ka rin na ang gaan pala ng buhay kapag hindi minamadali. Tama. Walang pressure, walang rush. Kayo lang, yung place at yung moment. Ang makikita mo lang ay yung mga puno, mga halaman, at yung malawak na dagat. Habang naglalakad kami, parang ang gaan lang sa pakiramdam. Totoo yan. Tumaan din kami sa mga maliliit na daanan at saka tahimik na mga lugar. May mga shrines, may mga simpleng kalsada na napapalibutan lang ng nature. Wala siyang bonggang attraction. Pero dun mo marirealize na enough na yun para maramdaman mo yung peace. Alam mo, minsan, hindi naman pala kailangan ng malalaking ganap para ma-enjoy ang araw. Kasi sa Oshima Island, hindi mo kailangan magmadali para ma-appreciate yung lugar. Maglalakad ka lang at hahayaan mo lang na dalhin ka ng paligid. Maliban na lang kung ligawin ka kagaya ko. Kaya hindi ako pwedeng humiwalay sa kanila. Sobrang layo pa naman nito. Ay grabe. Mas madaming pictures kaysa sa video, diba? Wala din kasi sa plano na i-vlog ko to. Mas ma-picture kasi talaga ako. Totoo yan. Pero next time, I'll take more videos. Para sa'yo. Bumili din kami ng mga pasalubong. Pati na din souvenir stones na to. Hindi lang siya basta bato. It's a small piece of a day na hindi mo na mababalikan. Yung best experience ko ay nung niyakap namin yung napakalaking puno malapit sa Batis. Ito talaga yung moment na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung bakit, pero nung lumapit kami sa puno, iba yung feeling. Para kasing niyakap din ako pabalik ng puno. One thing na natutunan ko sa experience na to ay hayaan mong dalhin ka ng mga paa mo kung saan may kapayapaan, nature, katahimikan, adventure, at kung saan hindi ka kilala masyado ng mga tao. Famous yarn. I mean, you can just exist. Walang may alam kung sino ka. Walang expectations, walang history, walang judgment. Just you and the few. Almost everything will work again if you unplug it for a few minutes, including you.